ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:04 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss. Lunes, Hulyo 20, tuig 2026. Ining inyo tag balita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. IPPO Director Colonel Bayani Razalan nakitaan sang kapaltan ng pagbantay sang pulis nga nagresulta sa pagpalagyo sang preso sa Oton Rural Health Unit. PRO6 nagpalabot sang simpatya sa pamilya sang napatay nga pulis matapos magtambag sa gamo nga nagluntad sa Pontevedra, Capiz. 12 ka mangunguma sa tubo sa opisyal na ginpahamtang bilang bago nga tag-iya sang duta. Mga mangunguma sang Maisa Kalinog nakabaton sang abono kag bini alin sa DA NIA JRMP2 partnership. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakitaan sa kapaltahan ni Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Razalan ng pulis nga nagabantay sa preso nga nakapalagyo samtang nagapaidalom sa medical examination sa Oton Rural Health Unit. Suno kay Razalan, base sa standard operating procedure dapat mabantayan sa tanang nga tion ang preso na ibaluan, naglisensyang preso sa pulis nga magapamuhin kaginlock ang comfort room. Makaligan ng pila ka minuto nagpalagyo ng suspect ang gingamit nga exit route ang bintana. Antes magpasugot, suno kay Razalan dapat kuntan igin-check anay sang pulis ang restroom agud matap na ang anuman nga plano sa pagpalagyo. Madasig naman nga nadakpan sang kapulisan ang suspect nga nadakpan sa Barangay Poblacion East Oton. Sa karon nakasumite na sang explanation ang mga pulis ng Oton MPS kag pagawlaton sang IPPO ang resulta sa investigasyon sa Provincial Investigation and Detective Management Unit. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang nagpalabot sang simpatya kapag unong ang Police Regional Office 6 sa pamilya sang napatay nga si Captain Ryan Ampuyos matapos matiruhan sang nagtambag sa gamo nga nagluntad sa Pontevedra, Capiz. Kay PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo para magumang hustisya maghiwat ang PNP sang imparsyal kag tulid nga investigasyon na tuoy sa insidente sa karon. Ang isa ka suspect ang yara na sa kustodiya sang kapulisan kapada ng follow-up operations agon matumod kag malocate ang iban pa nga individual nga konektado sa insidente. Nagapanawagan ng PRO6 sa publiko kung mayara sila sang ibalo kon impormasyon nga makabulig sa investigasyon magpakig-angot sa kapulisan agon mapadasig ang pagresolbar sang kaso. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, 12 ka mangunguma sa tubo sa opisyal na ginpahamtang bilang bago nga tag-iya sang duta. Detalye sang balita, JP Herman. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Giniwat sining karon lang sang Municipal Agrarian Reform Program Office sang Tuboso Negros Occidental ang physical installation sang 12 ka Agrarian Reform Beneficiaries kon ARB sa Barangay Bandilla sang nasampit nga banwa. Bangod sini ang 12 ka beneficiaryo may physical possession na kag control sa 5.36 hektarya sang kumahan nga ginhatag sang gobyerno. Pinaagi sini ang mga manguma ang may kinamatarong na sa pagtalauma sang duta para mapataas ang produksyon kay padayon ng ila pala nga buyan. Ginpasalig naman sa Amdar Negros Occidental 1 North nga ila padayunon ang ila paghimakas nga mapanagtag ang mga duta kagalayon nga mapahamtang ang mga benepisyaryo.
Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga mangungumasang mais sa Kalinog, Iloilo nakabaton sang abono kag binhi alin sa DA ni JRMP2 partnership. Detalye sang balita, WVSU intern Michael Johnson de la Cruz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakabaton sang farm inputs ang 30 ka mga mangunguma sang mais sa barangay Manaripay, Kalinog, Iloilo. Sa ginpatigayon nga turnover sang Hulyo 17 sa Sumpanga Gymnasium. Ang kada beneficiary nakakuha sang tig 2 ka sako sang binhi kag mais, 2 ka sako sang urea fertilizer kag mga dugang nga abono pareha sang Yama-N kag soil ameliorant. Ang amo nga ayuda halin sa Department of Agriculture paagi sa NIA-GRMP2 sa idalam sang ila Interagency Convergence Initiative para sa pagpatuman sang JRMP2. Ginimo ang amo nga programa agud mas mapanami ang patubas sang mais kag mabuligan ang palangabuhian sang mga lokal nga mangunguma base man sa pangabay sang barangay. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. WVSU Broadcasting Division kag Barang Infante ng inopisyal ang partnership para sa Project BEST. Detalye sang balita, WVSU intern Michael Johnson de la Cruz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpabaskog sang Broadcasting Division sang College of Communication West Visayas State University ang ilang mga inisyatiba sa community extension paagi sa Memorandum of Agreement kaupod ang Barangay Infante Molo, Iloilo City sang July 17, 2026 sa Barangay Hall, Infante Molo, Iloilo City. Nanginpormal ang pagpatuman sang Project BEST o Corn Broadcasting for Extension Service and Training nga amo ang bago nga extension initiative sang Broadcasting Division nga magalawig tubtob December 2027. Paagi sa Project BEST, ang Broadcasting Division magapasangkad sang iya kinaadman sa broadcasting, digital content production kag emerging media, agud mapabaskog ang digital communication capabilities sang mga barangay official, sanggunian kabataan leaders, kag mga katapos ang komunidad paagi sa paghanas sa digital broadcasting, audio-video production, kag digital communication. Ang extension project nakaangkla sa nauna nga pagpanalawsaw nga ginhimo sang Broadcasting Division nga nagusisa sa mga kinanglahanon sang impormasyon kag komunikasyon sang Barangay Infante. Ang mga natukiban nga direktiba gingamit sa pagdisenyo sang Project BEST nga nagpatod ang mga hilikoton sini nagasabat sa mga kinanglahanon sang komunikasyon sa komunidad. Paagi sa sini nga pag-updanay, ang Broadcasting Division kag Barangay Infante nagapamatuod sang ila ginambit nga pangako sa paggamit sang broadcasting kag digital nga komunikasyon bilang mga galamiton para sa pagpabaskog sang komunidad, pagpaambit sang impormasyon kag partisipasyon sang pagdumala. Si Honorable Herman Kilayko, Barangay Captain sang Barangay Infante ang nagpirma sang kasugdanan sa ngalan sang komunidad, samtang si Dr. Sheila May Cuero, Broadcasting Division kag Project Leader ang nagpresentar sang WVSU College of Communication. Yara man sanday Prof. Rafi Galian kag Prof. David Arthur Kimpo, faculty members ng Broadcasting Division, upod ang mga konsehal sang barangay kag iban pa nga mga opisyal sang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DIR, ginpasanyo ang reforma sa tax compliance. Detalye sang balita, WVSU intern Michael Johnson. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bag-o nga reforma sang Bureau of Internal Revenue o kon BIR, mas makapahapos ang pagbayad sang buwis kag pagproseso sang mga tax requirements sang mga negosyo sa pungsod. Sa sinapol sang BIR kag Philippine Exporters Confederation o CONPHIL-Export sa Paranaque City, ginpresentar ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza ang mga digital services parehas ang EBIR forms, digital tin kag mga taxpayer portal, agud mas mangin madasig ang mga hilikoton. Suno kay Commissioner Mendoza, luyag sang ahensya nga mangin mas maatag kag hapos sundon ang mga patakaran sa buwis base naman sa direktiba sang administrasyon. Gintalakay man sang BIR ang mga reforma sa tax audit kag mga padayon nga koordinasyon sa mga negosyo para sa mas maayo kag pagpatuman sang mga polisiya.
Samtang, nagapati naman ang PhilExport nga dako ang bulig sang pag-ugyon sang gobyerno kag pribado nga sektor agod mas mapabaskog ang industriya sa pag-export sa pungsod. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagtipon sa Tamasak Arena sa Barotac Nuevo mga football fans para ululupod maglantaw sa final game sa 2026 FIFA World Cup sa tunga sa Spain kag Argentina. Ang public viewing libre nga game preparar sang Barotac Nuevo LGU kag opisina ni Congressman Ferge Biron. Wala madepensahan sang Argentina ang kampyonato sa tapos ginlutos ang Espanya sa score nga 0-1. Nagupod man sa public viewing si Vice Governor Nathalie Ann de Buque. Radyo Pilipinas News. Task Force RSSI sang Negros Occidental nagbukas ang Facebook Messenger. Agud magbaton sa mga reportoy sa pagpanghalit sa nasambit nga peste kadungan sini nagpanugyan ang Negros Occidental Provincial Government sa tanan nga may kaumhan nga apektado sang red stripe soft scale insect nga report ini sa ginbuksan nga messenger pinay sa pag-attach sang form kag mga laragway. Ang ini nga mga report ginakabig dako nga bulig sa pagtumod sang eksaktong lokasyon sang peste paghatag sang technical kag logistical assistance kag pagpatuman sang biological control measures. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, sa tapos ang ceremonial turnover sang 200,000 sa kada barangay sa probinsya sang Iloilo sa Domingo, Hulyo 19, nagalaw mang punong barangay sa New Lucena nga magsigi-sigi pa ang bawat barangay makikinabang program sang gobyerno pangabay ni Barangay Captain Lucia Solas sang Balabag. Tani masundan pa ang 200,000 nga alokasyon para sa mga barangay. Inibang nakita sa barangay, official nga dako ang mabulig sini sa pagtuon sa nagakinahanglan ng mga estudyante sa kolehiyo. Samtang, nakatala na naman nga magbakal sang computer set ang barangay gikan sa katunga nga pundo sang programa, 100,000 para magamit sa mga transaksyon sa barangay hall. Pag ni Solas, wala sila sang unliquidated accounts nga naproseso na ang mga kinahanglan para makabaton sa ginalukar nga pundo gikan sa national government. Radyo Pilipinas News. Secretary Chu Laurel ginmandong pagpataas ng minimum buying price ng NFA sa palay kag temporaryo nga import ban sa bugas sa Iloilo sa tion sang harvest season. Detalye sang balita JP Herbas. Radyo Pilipinas Report. Hinmanduan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang National Food Authority kung NFA nga pataaso ng minimum buying price ang palay kag temporaryo nga puntaton ang pagpasulod sang imported rice Iloilo sa tion sang harvest season. Inang ginanunsyo sang Tignicom sa nangin pagbisita sa Dumangas Iloilo sining karon lang. Katiwan sa sining nga mga tika nga mapabaskog ang farm gate price kag masiguro nga may maayo nga kita mga mangumag kabaylo sang tanan nilang kasakripisyo kag pagtinguha. Suno kay Chu Laurel, ginhambalan niya ang NFA nga halin sa 17 pesos kada kilo, ipasaka na sa 21 pesos kada kilo ang minimum buying price ang palay kag magasugod ini sa masunod nga ani sa Setyembre. Dugang pa niya, ang mga imported nga bugas hindi man pagpanugutan nga ipapanaog sa diin man nga pantalan sa Iloilo halin sa tunga-tunga sa Setyembre tub-tub Nobyembre agud hindi ini makasabay sa peak harvest season. Nebuluhan ang Iloilo ginakabig nga rice bowl sa Visayas kay nagahatag siyang halos katunga sa produksyon sa bugas sa rehiyon kag masobra 5% sang national output. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. DENR 6 Iloilo Province kag LGU to nagbuligay sa delineation sang Batiano River kag relokasyon sang informal settler. Detalye sang balita Hope Torrechante. Radyo Pilipinas Report. Nakasugdan sa Department of Environment and Natural Resources Region 6, Iloilo Provincial Government kag lokal nga pamunuan sang Oton nga pabaskogon ang koordinasyon para sa rehabilitasyon sang Iloilo-Batiano River. Lakip na ang delineation sang suba kag relokasyon sa mga informal settler nga nagapuyo sa lugar. Ginpangunahan ni DENR 6 Officer in Charge Regional Executive Director Attorney Ramar Neil Pasqua ang ginhiwat nga coordination meeting sa Office of the Regional Executive Director Conference Hall. Nagsapol man ang mga tiglawas sang DENR Penro Iloilo, Surveys and Mapping Division sang DENR Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office
Provincial Government, Environment and Natural Resources Office kag lokal nga panguluhan sang uton. Sentro sang hinun-anon ang pagsabat sa problema sang relokasyon sa mga informal settler nga sa karon naga-istar sa mga kritikal nga bahin sang Batiano River. Sa idalom sang nahisugtan nga tikang, pangunahan sang DNR6 sang technical delineation para matumod kung diin kutob ang suba. Samtang sabto naman sang provincial government ang galastuhon sa operasyon sang proyekto, lakip na ang paghiwat sang upstream survey para mapadasig ang pagplano para sa relokasyon. Katuyuan sang delineation nga matumod ang mga hilway nga lugar sa diin pwede makasaylo ang mga apektado nga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mandurriao DRRM responders ng ibabaw sa giniwat nga Rescue Olympics kabayan sang Kabalaka Expo 2026. Detalye sa balita, General. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpaindis-indis sa mga District Disaster Risk Reduction Management Responders kag barangay tanod sa syudad sang Iloilo sa ginhiwat nga Barangay Empowerment for Rescue Initiative Safety and Emergency Rescue Olympics bilang kabahin sa ikaduha nga Kabalaka Expo 2026. Gindeklara nga kampyon kay nagbaton sa padya nga 6,000 pesos ang Mandurriao District kag nadepensahan ang ila kampyonato. First place ang Arevalo nga nagdaog sang 4,000 pesos, second place ang City Proper nga nagdaog sang 3,000 pesos. Kag third place naman ang La Paz District. Ginalakipan ang kompetisyon sa fire hose relay, rescue kag transfer relay, bucket relay kag tug of war. Isang Rescue Olympics sa mga highlights ang Expo nga nagapadayon sang kultura sang pagpangaman, pagbinuligay kag madasig nga pagresponde sa tagsa ka level sang komunidad sa syudad sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mas masulhay nga biyahe sa mga motorista ang resulta sa pagkahios sang Putotan Tabugon Road sa Banwasang Dingle, Iloilo sa pagpanguna sa Department of Public Works and Highways Iloilo 2nd District Engineering Office. Ang proyekto impunduhan sa 100.8 million pesos para sa asphalt overlay sa 9.7 kilometer nga dalan himo sa Portland Cement Concrete Pavement kamayara sang solar LED streetlights. Magluwas sa pagsulhay sang transportasyon, baka suporta man sa komersyo kag turismo sa Banwasang Dingle kag kaiping nga Banwa ang proyekto. Ang rehabilitasyon sang dalan ang kabahin sa mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga mapasanyog ang mga proyektong rehabilitasyon sa mga national roads kag makahatag sang dugang nga proteksyon sa mga motorista. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. May lauman na nga bago nga computer ang barangay Balabag sa Banwasang New Lucena. Sa kay po ng barangay Luisa Solas, ang 100,000 pesos salin sa bawat barangay makikinabang sang administrasyon nila ibakal sang computer set agad magamit sa pang-adlaw-adlaw nga transaksyon sang barangay hall. Nagapasalamat naman si Cap Luisa sa programa bangod sang dako sini nga bulig sa ila barangay, labi na sa mga benepisyaryo nga estudyante sa rin 5 sa ila barangay magabaton sang 20,000 pesos. Si Solas, isa lang sa masobra 1,000 ka kapitan nga nagtambong sa Liga Day 2026 para sa ceremonial turnovers and cheque sa idalom sang bawat barangay makikinabang program. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpasalamat naman si Punong Barangay Eduardo Momper Jr. sang Indag-an Miag-aw, Iloilo sa 200,000 pesos nga pundo sa idalon sang bawat barangay makikinabang sang national government. Sunod sa kapitan sang barangay, dako ang mabulig sang alokasyon labi na sa 5 ka estudyante nga magabaton sang tig 20,000 ni ila sarang magamit sa ila pagtuon. Ang nabilin nga 100,000 ang gamito naman sang Indag-an para ibakal sa monok block chairs kag tents nga kinahanglanon sa mga aktibidad sang barangay. Naibaluan nga sang Domingo, July 19, giniwat ang ceremonial turnover sang 200,000 pesos sa 1,721 ka barangay sa probinsya sang Iloilo, kadungan sang Liga Day 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpangadwa nationwide ang Police Regional Office 6 matapos paka-record sang 39% nga pagdubo sa focus crimes sa Western Visayas. Base sa datos
Sang PNP Statistics and Reports Division, 14 ka-insidente sang focus crimes ang na-record sang Hulyo 10 tubtob 16, 2026. Mas manubo sang siyam kakaso kung ikumpara sa 23 ka-insidente nga na-record sang Hulyo 3 tubtob 9. Sunod kay Police Brigadier General Renato Tituano, Acting Regional Director sang PRO6, ang pagnubo sang kasong focus crimes nga pakita nga epektibo ang pareng nga police visibility, intelligence-driven operations, mas madasig nga pagresponde sang kapulisan kag aktibo nga kooperasyon sa komunidad sa mga programa kontra kriminalidad. Apang impabutyag ni Tuan yung hindi dapat mangin kampante ang kapulisan bisang positibong resulta, bangod posible nga magbago ang trend sang kriminalidad. Samtang, liwat nga nagpanawagan ng Police Regional Office 6 sa publiko nga magpabilin nga alerto kagilayon nga i-report sa pinakamalapit nga estasyon sang pulis o kung sa Unified 911 ang bisan ano nga makaduluda nga aktibidad o kon krimen. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:25 sa hapon. Kami ito manatipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Lunes, Hulyo 20, tuig 2026 para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Nobleza Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ayos, very good. Ang pinakagusto ko doon yung mga punong magagaki. Kung walang puno, walang paglalakad. Hindi talaga siya masosolve sa kalsada lang. Ma'am will support you kasi gano'n na rin yung we have to change that mindset talaga. active Yung active mobility. Mula lunch, sobrang init na dito. Mahirap pag naglalakad dito. Halos walang masisilungan. Mga tao ayaw maglakad kasi talagang walang maayos na sidewalk. Nung pinakita ko kay BBM po yung plano nyo, tuwan-tuwa siya. Kung makikita nyo yung vision niya, yung MT Villanueva pilot, full support yung national government dun sa vision ni Mayor Lenny for Naga City. Very excited kami. Magapit na tayong mag-start dito sa MT Villanueva sidewalk and active transport project natin with the City of Naga. Nakamark na natin yung mga puno. And ito, yan, street lights na tayo, nakamark na tayo. Siya kasi ito yung lay-by, no? Yeah, pweto na tayo. Ganda naman ang wires. Ang linis nun. Towards the end of this year, magkakatotoo na yan. Hindi na lang picture yan. Sana maging proof of concept din siya for the rest of the major thoroughfares in Naga and hopefully And the country. entire country. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. Sona 2026. Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito ring inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. Sona 2026. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.